Yung first session natin, we're going to have a short review sa basic rules ng interpretation. I think importante na rules of interpretation. Importante na mabalikan muna natin ito para hindi tayo magkalabo-labo. By the way, yung notes natin will be available probably by Monday dun sa Word of Life page natin. Lahat naman kayo dito nakapasok doon. Si Jerome, hindi. Wala kang Facebook, no? Pero po. Add mo kami, tapos i-add kita doon sa Word of Life, ha? Add mo ako, tapos i-add kita. Makapagawa ng second na. Okay, sige, good. So, i-up natin yung ito, nire-record ko ngayon yung aking tinuturo, tapos yung notes, i-up ko din doon para at least ma-review nyo rin. Okay, so basic rules tayo, kasi importante na malaman natin ano yung mga basic interpretation sa pag i-interpret, basic rules of interpretation. Paano ba kayo nag-i-interpret ng Bible? Paano ba? Alam ko medyo naitama na ngayon, pero noon, paano nyo Michael, paano ka nag-interpret before? Lalo yan, nagtuturo ka na no? Paano mo ginagawa? Nabasa ko yun, tapos Nilalagyan mo ng meaning. Good, ayos siya. Sige. Pasensya na, I think kailangan natin magpakilala pala isa-isa, sorry. Kasi masyado tayo naging at home agad eh. Pakilala muna tayo isa-isa para at least medyo kakilala niyo yung bawat isa. Rona May, una ka. Pakilala ka, sabihin mo pangalan mo, taga saan ka, address, ilang taong ka na, may boyfriend o wala. Lahat na essential na pwede mo sabihin. Sige. Dali, sabihin. Harap ka saan lang. Ang pangalan ko po ay Rona May Valdez. Ako po ay nakatira sa SPC, Tabangan. Pero tago, yung mga po. Ako po ay nagtuturo dito sa SPC po. Sa kanya tong school. Hindi, teacher lang din. Yun lang po. 22. And I'm a boyfriend. Talagang kailangan sabihin. Sabi mo. Boyfriend pala. Next, Darwin. Harap ka sa kanila. Ako po si Darwin Darwin. Harap ka sa kanila, kilala na kita eh. Galing po lang ng Pampanga, tapos bago sa Pampanga, Mindanao po. Tapos punta sa Pampanga, tapos yun lang yun sa Pampanga, sa sa Mabalacan. Kwento mo na puganti ka. Hindi ba? Ex-con? Hindi ba? Hindi. Next. Kailangan mo na ako. Hindi. Pakilala ka sa kanila, hindi kilala yung iba. Ako nga po pala si Boy. Sige, boy. 21, taga Pampanga. Okay. Dalaga. Walang boyfriend. Walang boyfriend. Next, Jerome. Ako nga po pala si Jeremy Mendoza. Yung workshop ko na rin ng Pampanga. Sabi ko yun. Jerome Kiambaw po. Pampanga. Tapos 20 years old. Okay. Naririnig ni Pastor Andong yan. Ipapost natin sa FB to. Rolando, 26, galing Mindanao. Pampanga ngayon. Okay. Sa Mindanao? Sa Tabato. Oh, yan. Abu Sayyaf siya dati. Rebelde. Oo, rebuilding Abu Sayyaf yan. Jerome muna. Ako nga po pala, magkakaroon sa nga po pala si Jerome, hindi taga-Sulques, kasi siya actually, isa po sa mga klasyon ko na tayo dito. Sila gusto ko limado po kasi nung tayo nagkakaroon tayo ng fellowship ng pastor, pag-usapan dito namin how to unahin tatlong bagay na namin observe, interpret, and apply. So ako po si Jerome, kapira ko po dito sa may Tanasura. Tapos ako na natin. Hindi ko Bisaya po ako, and I'm Bisaya. Paray, pero hindi ko ako Kapampangan. Yung Kapampangan lang po, yung lola ng mga kisa. Ano na pala tayo dito, no? Yung Terror Island na sa Kuya Jim.
Pwede po. Lolo Jim, pwede rin. Taga Makati, Sticker of the World. Yun. Ano yan, isa sa mga disciple namin na ano rin, suwayin din dun sa Makati. Okay. Michael, tapos ka na, di ba? Tapos ka na? Di ba? Morning sa lahat, ako si Michael na Mindanao. Okay. Naghahanap kami dyan sa Papak na Bible School. Pero sa una namin pinasukan ng Bible School, pinalis kami. Umalis na kami doon kaya basta kami umalis. Nag-aaral kami ngayon sa Forbes na Hospital. Pero yung stick. Pinalis din kayo ngayon. Hindi kayo umalis sa Bible School. Pinapasokan namin ngayon. O pala si Michael yung pare. Okay. Ate Vital, pakilala ka naman sa kanila para makilala ka nila. Dito sa school, Teacher Betty, sa bahay Vital. Okay, good morning sa lahat. Nakakatuwa at your age. Nandito kayo. Nakaka-good luck kung ano man yung sinimulan sa inyo ni Pastor. Sana pagpatuloy nyo. At ayun yung nakakataba sa puso na makita mo yung mga kabataan na talagang nagsisigla kayo. Kasi parang nakita ko si Pastor ng college kayo, Pastor, nung naging Christian na. So, napakaswerte. Ako kung na may asawa na ako na nakakilala sa Panginoon, how much more kayo na bata pa kayo, mas marami pa kayong matututunan, which na nakatutunan ko na rin through courtesy ko ng aming pastor. At welcome po ang bawat isa. So, Sana marami tayong natutunan. Huwag mo na sila mag-aasawa. Yun yung ano. Up to you! Yun yung bottom line. Huwag mo na mag-aasawa. Pero kailangan ng pastor kung mapangasawa nila. Alam nyo na. Oo. Di ba? Dapat ayos na. Oo. Okay. Bro. Ako si Arvin Association. Edsel na lang ako, Edsel. Taga Malabon, from Assemblies of God, Ulungwa. Kababata ko si Kinder, tsaka Grayton. Ayan, naliligo kami ng sabay. My boyfriend nga Gano'n kami, sabay kami. As in, BFF. kami na, BFF kami. Ever since, ng mga bata. Next, yung ating Yes. Yes. Santos, taga-Apulo, Obando, Bulacan, 24 years. Okay. So, sabi ko nga sa kanila, dun sa mga student ko from Pampanga, yung seminar na to ay nationwide. Kasi kung saan tayo nanggaling. No? So, I'm so glad na nandito kayong lahat and as I announced earlier, magkakaroon tayo ng mga series of seminars kasi nga, ang goal is to bridge the Bible school learning and the church. Hindi na ituturo sa church yung mga dapat matututunan, kaya ang church ngayon, kung mapapansin ninyo, kung ano-ano na yung mga pinagkagawa ng mga churches. Why? Kasi hindi sila na-educate ng tama. Ang problema naman sa Bible school, they contain themselves among themselves. Okay? Kaya ang Bible school, parang intellectual na lang sila. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng gap between the two. Ayaw ng church pag-uusapan ng doctrines. Bakit? Ang Bible school lang yun. Kasi pag pinag-uusapan ng doktrina, nadi-divide. Tama ba? Yan ang sinabi sa inyo? Yun ang kaisipan. Ang mga taga-Bible school naman, ayaw naman nilang ipasok sa church kasi inisip nila hindi sila maiintindihan ng church, which is wrong. Okay? So, the purpose of me, Charlie and Kuya Pons, para ma-bridge namin yung learnings from the Bible School sa pamamaraan na maiintindihan ng church. Kasi yun ang intention talaga dapat kung bakit meron. Okay, so ito yung una, yung biblical genre. Tapos, probably, pag natuloy, niloob ni God, magkaroon tayo ng enough budget and enough place, may tutuloy natin yung biblical ministry in the contemporary church. That would be Monday, Thursday up to Easter Sunday. Yun yung schedule. Thursday, Friday, Saturday would be a seminar. Hindi lang ako yung magtuturo, may mga magtutulong iba. Tapos Sunday is outing, as in magsiswimming tayo together. Mag-ihaw-ihaw, mga ganon-ganon. Tapos kain, as in lapang. Oo, enjoy. Ha? Buhay na kasi si Lord. Oo, buhay na kasi si Lord nun eh. Buhay na si Lord.
Okay, so start tayo. We will going to have a review on the basic rules of interpretation. Kanina tinanong ko si Michael, paano ba yung interpretation nyo? Ang common na iniisip ng marami kapag nag-interpret ng Bible is kukuha ng Bible, kukuha ng specific verse, lalagyan ng meaning. Tama? Which is wrong. Okay, kanina, naglolokohan tong mga to kanina sa sasakyan kasi si Jeremy meron tinext. Kailan yun? Saturday ba yun? Text ka? Sabi mo meron kayong cell group? Oh, nag-text ka tapos ano yung laman ng text mo? May cell group tayo, ganyan. So, in-announce mo sa kanila. Tapos sa huli, nakalagay joke lang. Ang problema, hindi binasa lahat. Ano nangyari? May nagpuntahan. Kasi hindi nakita yung joke lang. Kasi, iyan ang nangyayari kasi we tend to read letters or passages from the scriptures, pero pinuputol lang natin dun sa gusto natin. Okay? Halimbawa, yung topic namin ng Sunday sa church, ano topic natin sa tabi tayo? And God shall supply all of your needs according to His riches and glory. Anong iniisip na marami doon? That is what? Ano yun? That is a promise. God will supply all of my needs according to His riches and glory. So, kino-quote pa yan, di ba? Lord, di ba sabi mo, you shall supply all of my needs. Pero, pinakita ko sa kanila that Paul is not telling them a promise, but Paul is thanking them. Nagpapasalamat si Paul sa mga nagsusupport sa kanya financially. Tapos, in return, kasi wala naman siya pwedeng ibalik sa kanila, kasi nga, nag-minister lang siya, at sabi niya, and my God shall supply all of your needs. Mga parang sinasabi niya na, si Lord na lang ang bahala sa inyo. Kasi wala naman akong pwedeng maibalik sa inyo eh. So, hindi siya nag-quote ng promise, o hindi siya nagsasabi na i-quote niyo itong promise na ito. God will supply all their needs. Tapos, kung mapapansin niyo yun, yung paggamit ng verse na yun, contemporarily, ngayon, sa mga panahon natin, pag-angkin. Pero Paul used it to throw to them, God shall supply all your needs. Kung baga siya nagsasabi sa kanila na hindi kayo pababayaan ni God. Siya yung nagsasabi nun, hindi niya inaangkin na, Lord, di mo ako pababayaan. Never ginawa ni Paul yun. In fact, pag binasa niyo pa yun, the previous verses, ano sabi ni Paul? I learned how to be low and I learned how to be abundant. Ano ibig sabihin? Si Paul ay natuto na maging kontento. Kaya yung paggamit ng God shall supply all of your needs nang hindi tama sa context will lead you to misinterpretation. Diba? So, yun yung mga passages na very, very common. Right now kasi, dun sa Word of Life, ang series po namin is misquoted passages. Yun yung series na pinag-aaralan namin sa church. Yung mga common na ginagamit na misquoted. Yung mga tipong, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Yan, yung mga ganyan. Yun yung mga passages na inaral namin na kapag tiningnan mo, malayo pala dun sa ini-interpret ngayon. So, basic rules of interpretation. Number 1, kailangan natin makuha yung context. Diba? What is context? Context is the situation, what's happening right now. Ano ba yung dahilan kung bakit sinulat yung certain words? Or bakit nagsalita si Jesus? Ano bang issue? Laging ganon. Nung sinabi niya na I am the bread of life, bakit niya sinabi yun sa kanila? Okay? Nung sinabi ni Jesus, I am the bread of life, bakit niya sinabi yun sa kanila? Yun yung context. Okay? Importanteng malaman niyo yan. Importanteng malaman niyo yung context. Bakit ba sinabi ni Jesus Christ na I am the bread of life? Kasi kakatapos lang nilang kumain. Yung 5,000 pinakain ni Jesus. Okay? Pagkatapos siyang pakainin, umalis si Jesus. Hinabol siya ng mga tao. Nung hinabol siya ng mga tao, nalaman ni Jesus na kaya siya hinahabol kasi nakakain sila. Kaya sabi ni Jesus, hindi niyo naman ako hinahabol dahil kaya nyo lang ako hinahabol kasi nakakain.
Oo nga po, pinapakita ko lang po yung context, bakit binanggit ni Jesus yung I am the bread of life. Pinakita sa kanila, pinamukha sa kanila na hindi naman yung physical, yung pinapangaral ko. Hindi ako nandito para lang pakainin kayo physically. Pero yun ang habol sa kanya ng mga tao, di ba gusto nga siyang gawing king? Gusto siyang gawing king. Kaya sabi niya, I am the bread of life. Hindi physical na pagkain ang dahilan kung bakit ako nandito. So yun yung context. Kailangan natin maintindihan. Kaya tinuro ni Jesus yung bread of life para ipakita sa kanila na mali sila ng intending. Okay? Mali sila ng understanding. Okay? Bukod sa context, kailangan nyo rin malaman yung tinatawag na original meaning ng words. Original meaning. Okay? Original meaning. Importante ba yun? Malaman nyo yung meaning ng words. You know why? Kasi yung meaning ng words natin sa meaning ng words nila noon magkaiba yun. Okay? Bigyan ko yung example. Contemporary. Ano ibig sabihin ng word na sexy? Mga lalaki, ano ibig sabihin ng word na sexy? Roland. Sa'yo. Ano ibig sabihin ng sexy? Kalibong-libong. Siguro yung word na yun, hindi ano sa kanila. Sa mga Diba? Sa inyo ibang meaning ng sexy. Parang ganun yung ano. sa mga pampak. Ganun? Ayun, sabi ko. They have their own meaning of that. See? Which is a Kita nyo na? Pwede tips. Oh. Dito pa lang di ba? Pag yung word na sexy, dito sa Manila, pag sinabi mong sexy, pleasant to the eyes na babae na magandang manamit. Ayos lang yung damit niya. It doesn't mean na nagre-reveal siya ng flesh. Sexy. Basta, pleasant, magandang tingnan. Wow. Sexy yun. Tama sa kanila, ibang meaning ng sexy. Arousing, scenery. Yun yung ano sa kanila. Di ba? Oo. Kita nyo na, dyan pa lang sa wording, sa original meaning pa lang, dapat alam na natin. Kasi, kailangan nyo malaman, what do they mean by the words that they told dito sa scriptures. When they say love, ano ibig sabihin nila ng love? Love ba yan na katulad ng love natin, ang iniisip? Okay? So, original meaning. Kailangan natin makuha. Ano yung intention? Original intent nung word na love. Nakakapagtaka. Kasi, ang ginagawa ng mga pastors ngayon, yung meaning natin, yun ang ipinapasok pilit doon sa words noon, which is wrong. Dapat yung word nila, yun yung palilitawin natin. I-apply natin ngayon. Kung ano yung words na nakalagay doon sa kanila before. Okay? Number 3, basic rules, know the context, know the original meaning. Number 3, interpret literally. Huwag yung lagyan ng sarili nyo. Interpret literally. Nasa basic pa lang tayo, ha? Mag-interpret tayo literally. Pag sinabing, nagpakain si Jesus ng 5,000, nagpakain siya ng 5,000. More than 5,000. Pag sinabing gumaling yung lumpo, gumaling yung lumpo. Nagsalita yung asno, nagsalita yung asno. Okay? Merong angel na lumitaw, merong angel na lumitaw. Literal. Okay? It will help us. Huwag yung lagyan ng sarili niyong meaning. Okay? Pang-apat, lagi yung iisipin na dapat ma-harmonize yan. O it should be in harmony with the whole tenets or teachings of the Bible.
dapat dapat in harmony siya with the whole tenets of the Bible or whole teachings of the Bible. Hindi pa pwedeng ang Bible ay nagkokontra-kontra. Okay? Hindi pa pwedeng nagkokontra-kontra ang scriptures. Hindi pa pwedeng iba ang sinasabi ng Book of John, iba ang sinasabi ni Paul. Dapat makita nyo yung relationship nila. Dapat makita ninyo ano yung kinalaman ng writings ni Paul sa kabuuan ng sinasabi ng lahat ng scriptures. Ano yung kinalaman ng sinasabi ni John sa kabuuan ng sinasabi ng scriptures. Okay? Huwag nyo siyang pagpuputol-putulin. Okay? Pang-lima, lagi nyo consider yung figures of speech. Consider figures of speech. Importante ito. Importante yan. Merong mga part ng scriptures sarcasm. Diba? Lalo si Jesus, ang hilig niya ang hilig ni Jesus ng sarcastic si Jesus. Akala lang natin sobrang bait ni Jesus, pero pag pinag-aralan niyo yung Gospels, a lot of Jesus' words are sarcasms. Actually, mapanlait nga eh. Diba? Kaya hindi nyo ako pinakikinggan eh. Kasi hindi kayo akin. Diba? My sheep hears my voice. Pero hindi nyo ako naririnig. Kumbaga parang diretsong hit yun sa kanila eh. Diba? Kaya hindi nyo ako naiintindihan eh. Kasi hindi kayo akin. Sa pool. Boom. Diba? Meron ding mga rhetorics o yung mga questions na alam mo naman yung sagot, tinatanong pa. Diba? Alam naman yung sagot pero tinatanong pa para lang ipamukha sa kanila, sampal sa mukha nila. Especially si Paul. Sinabi niya na I love Jacob, I hated Esau. Diba? Ibig ba sabihin ganito, ganyan. Meron siyang mga tanong na alam mo na kagad yung sagot. Okay? Kaya lang, ginagamit yung parts of speech para masabi yun. May part of speech din, mga times, especially sa Corinthians, na nami-misinterpret ng maraming pastor. Bigyan kayo ng example, if I could speak the language of angels, ibig ba sabihin talaga mayroong known language of angels? O nagtatanong lang si Paul, kung sakasakali mang makapagsalita man ako ng language of angels, yet wala akong love, ano ngayon? So, nagsasabi ba siya, nagtuturo ba siya na there is such language of angels and you should know it? No. Sinasabi niya lang, ano yung point niya? Kung wala kayong love, walang kwenta. Diba? You will just like a flashing cymbals. Yun yung gusto sabihin ni Paul doon. Yung point niya doon is walang kwenta without love. Kahit na ano pang amazing ministry meron kayo, kung walang love, walang kwenta yan lahat. Yun yung gustong i-point ni Paul. So, rhetorics, may mga ganong mga type. So, consider nyo lang yung figures of speech. Paano ba ginagamit yung isang statement? Okay? Especially, pag yan ay isang statement. Titingnan nyo siya, paano siya ginamit? Sa ating mga Pilipino, hindi mahirap yan. Kasi marami tayong ganyan eh. Ang mga Pinoy, yung language natin, pag pinag-aralan yung kultura ng lengguwahe ng Pilipino, hindi tayo malayo sa kanila. Kasi mga Easterns din sila eh. Usually, magkakahawig lang tayo. Even sa cultures natin eh. Magkakahawig tayo, mahilig tayo kumain. Hindi tayo pwedeng mag-gather na hindi kumakain. Sila ganun din. Sa mga pwede sila mag-gathering na pika-pika lang. Minsan nga, wala pa eh. Diba? Pagka mga nag-meeting lang talaga. Diba? Naka-attend ako one time, foreigner yung meeting namin, talaga walang pagkain. Wala talaga. Oo, wala talaga. Ay, Pilipino hindi pwede. Pagka may meeting ang Pinoy, laging ang consideration, food. Laging budget. Oo, di ba? Budget, food. Pagkain. Hindi pwede. Pagka inumin lang meron yan, si FIFA yung meeting na yun. Di ba? Walang budget eh. Kasi laging pagkain. So, lagi nyo mo consider yung figures of speech. Usually,
magkakaroon kayo ng clue kung ano yung context kapag nakita nyo to. Okay, makukuha nyo yung context, lalo na pag dumating tayo sa parables. Kasi sa parables, lagi may point si Jesus. Sa parables, lagi may dahilan kung bakit niya kinuwento yung parable. Hindi siya nagkwento lang basta-basta. Okay? So, pagka ginamit niya yan, yung kung anong klase siyang kung anong klase siyang salita, yung statement niya, makukuha niyo yung context, malalaman niya yung words. Kaya niya sinabi kasi ganito, ganyan. Makukunik-connect niyo na ngayon yung dots. Pag na-connect niyo yung dots, mas lalo niyo ma-appreciate yung pag-interpret at mas lalo niyo mai-apply sa tama niyang application. Okay? So, next tayo. Interpret, figures of speech. Pang-anim, pang-huli, lagi niyong iisipin ito. Consider progressive revelation. Ano ibig sabihin ng progressive revelation? Sige nga. Ano, Roland? Ano ibig sabihin ng progressive revelation? Sa Biblia po ay may napahayag ng nauna na hindi napahayag sa huli. Ay, may napahayag din na nahuli na hindi napahayag sa nauna. Hindi sabay-sabay nila tandigan lahat. Okay? Hindi niya lahat binagsak lang ng isang bagsakan yung teaching. Halimbawa, hindi alam ni Eva at ni Adan ano ang ibig sabihin nung sinabi sa Genesis chapter 3 na mayroong lilitaw from their seed na tatapak sa ulo ng ahas. Genesis 3. Diba? Sabi ni God, from the seed of the woman comes, lilitaw daw, seed of the woman. Galing sa kanya, tatapak dun sa ulo ng serpent. Sino yun? Sino yung tatapak sa ulo ng serpent? Jesus. Kayo, alam nyo si Jesus yun. Pero si Eve, alam niya ba yun? Alam mo nga, Pastor, si ano nun, hindi ba sa pictures, ano yung si Si Mary, oo. Sa mga Sa simbahan. Oo, sa simbahan. Lalo sa Aglipay, oo. Lalo sa Aglipayan, pag nakapunta kayo ng Aglipayan Church, meron talaga na yung rebulto na si Mary nakatapak doon sa ulo ng ahas. Alam ko ito. Oo. Tapos yung ahas nakakagat doon sa heel niya. Oo, di ba? Which is mali. Noong time ni Adam and Eve, hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Kahit sila Moses, hindi nila alam yun. Sino ba yung seed of the woman na yan? Natatapak mo sa ulo ng ahas. Later on, dumarating yung pagkakataon, lumilinaw, lalo na nung dumating si Christ. Okay? Lalo na ngayon sa inyo. Kaya nga napakapalad natin kasi buo na yung revelation which is the scriptures. Ngayon. Pero noon, nung binubuo pa lang ang Bible, nung inunti-unti pa lang na mabuo ang Bible, hindi nila naintindihan ng kabuuan. Okay? Hindi nila alam na mayroong darating na Messiah. Nung si David, ang sabi sa kanya ni God, hindi mapuputol yung lineage mo sa paghahari. Hindi ba naputol? Sure? Yes or no? Yung lineage ni David sa paghahari, hindi ba naputol? Naputol eh. Di ba nasakop nga sila ng Babylon? Nung ang Israel una, yung 10 tribes muna yung nasakop na Syria, tapos later on, nasakop na yung Judah and Benjamin. Di ba? Yung Northern Kingdom, nasakop na rin sila. Ano nangyari? Dumating yung time kay Jehoiakim, hindi nagkaanak si Jehoiakim. Putol. Wala nang mahal. Okay? Hindi alam ni David kung ano yun. Ang akala lang ni David na kingship, na hindi mapuputol, ay yung totoong pagiging hari na talaga. As in literal king. Hindi niya alam na ang tinutukoy ni God, na sa kanya palang manggagaling yung lahi ni Jesus Christ na magiging king forever. Ang akala niya lang is, tuloy-tuloy yung lahi ko, magiging hari sila lahat. So yun yung progressive revelation, na hindi naiintindihan pa ng mga nauna. Kaya kung i-interpretin nyo yan, kaagad-agad, from their time, tapos
iintindihin nyo kaagad na, bakit hindi alam ni David na sa kanya nga magagalang Isaiah. Hindi niya pa alam yun. Wala pa siyang alam dun. Okay? Intindihin nyo yung part ng scripture na yon according sa pagkakaintindi nila. Hindi ninyo. Okay? Yung pag-intindi natin, it is only kumbaga parang nagbigay liwanag, kumbaga pinaliwanag lang yung scenario kasi naintindihan na natin siya ng kabuuan. Pero nung time nila, hindi ka na naintindihan. Okay? Even, last. Even nga, si John the Beloved. Nung sinabi niya sa Revelation, Amen, Lord, ano iniisip niya? Future of present? Present. Malay ba niya, nalilipas na yung 2,000 years, hindi pa bumabalik si Jesus? Nung sinabi ni Jesus kay John na I will come soon, ang iniisip ni John, yes, present, darating si God. Diba? In fact, kumalat pa ngayong balita kasi sinabi ni Jesus kay Peter, ano ngayon sa'yo kung dumating ako na hindi na mamamatay si John? Diba? So kumalat ngayon yung balita, kaya hindi namamatay si John. Siya yung last na namatay, diba? Sa lahat ng apostles, siya yung pinakalas na namatay. Kaya hindi pa namamatay si John kasi hindi pa bumabalik si Jesus. Kumalat yun sa church. Kaya iniintay si God hanggat buhay si John. Kaya inaakala nila, baka nga dumating si God, si Jesus, bago mamatay si John. Okay. Kaya nung sinabi ni John, lalo na nung sinabi ni John, Amen Lord, come soon. Okay. Ang akala nila talaga, darating na si Jesus at natay. Yun yung mga progressive revelation na tinatawag. Until nabuo yung scriptures, saka lang natin maintindihan yung kabuuan yan. Okay? So, any questions as of now? May question ba kayo sa context? Okay, ngayon, palalalimin natin to. Ito yung basic, no? Palalalimin natin ngayon yan. Burahin ko muna. Magpo-concentrate tayo ng konti lang. Importante kasi lalong-lalo na lagi yung narinig yung context. Ano ba yung context na yan? Ilan? Okay. Ang context kasi, dapat natin maintindihan anong pinag-uusapan ng isang situation. Okay? Sa isang sitwasyon. To interpret a part of the statement na isolated doon sa scenario niya is a misinterpretation. Yes or no? Halimbawa, nagbibiruan kami. Tapos biglang mayroong sasaba na hindi naman niya naiintindihan yung pinagbibiruan. Diba? Merong ganun lalo ng mga magbabarkada. Yung akala mo magsusuntukan na pero nagjojokan lang. Tapos biglang merong i-entra, biglang merong diba? Ano nangyayari? Nagmumukhang ano yung pumasok? Diba? Pagsabat! Pal, di ba? Oo, pagsabat pal lang walang kwenta. Diba? Yun yung nangyayari. Kasi hindi niya alam yung context. Diba? Kaya nami-misinterpret kasi hindi naman niya alam yung pinag-uusapan. Bigla siyang sasabat or bigla siyang papasok sa usapan. Ano nangyayari? Pahiya. Pero maraming ganyan sa church. At guilty ang marami dyan. Kasi ginagawa yan, ipinapasok pilit yung isang word sa isang situation sa buhay nila, tapos ipi-preach. Kukuha ng isang verse, papasok yun, tapos ipapakita yung mga life experiences nila, saka magpo-quote ng passages. Share mo na. Diba? 500 pesos ka agad yun. Oo. Diba? May love gift agad. Diba? Kunyari pa kayo sa mga gathering nyo ng young people, ganun din Diba? Kukuha kayo ng verse, tapos ipapasok nyo sa experiences nyo. Diba? O, love gift na agad pagkatapos. So, yun yung context, ay napaka-importante. Dapat natin ito lagi inaalam. Ano ngayon ang mga things to consider in regards to context? Okay?
Number one, na dapat nyo consider dyan, yung original setting. Anong sitwasyon? Anong pinag-uusapan? Anong nangyayari? Okay? When you interpretize a part of the scripture, lagi yung titingnan anong setting. Plot. Pag nanonood kayo ng drama, di ba nakalagay nakaraan? Bakit laging binabalikan yung nakaraan? Para maintindihan nyo, bakit naging ganito yung senaryo ngayon? Kasi merong nangyari nung una. Kailangan nyo makita yung plot. Di ba? Kailangan nyo maintindihan yung plot. Hindi pa pwedeng, bigla na lang nagwala si Rodora. Hindi nyo alam kung ano nangyari. Diba? Yung mga taga-kapamilya, hindi alam yun. Ikaw lamang. Tapos na kasi yung G2B eh. Tapos na ba yung G2B? Tapos na. By the way, alam niyo yung totoong pangalan ni Rodora X? X lang. Ha? Nung bata siya, alam niyo yung nickname niya? Kapamilya mo. Hindi. Nung may show siya dati, nung bata pa siya. Oo, kasama niya si Backpack, saka si Max. Dora Explorer yun. Kaya Rodora X. Kasi pangit na kung Rodora Explorer pa. Kaya Rodora X. Naka-record pa. Record ba? Okay. Tapos, bukod sa setting, yung grammar niyan, yung grammatical construction. Grammatical. Sabihin nyo kung mali spelling ko Grammatical construction. Okay. Importante yan. Kasi usually, meron dyan hyper yung pagsasalita. Halimbawa si Paul. Sa Corinthians 14, in-explain ni Paul yung speaking in tongues. Okay? Sa Corinthians 14. Pero, nung in-explain niya yun, hindi siya nag-i-explain ng natutuwa siya. Pag binasa niyo yung Corinthians 14, nagagalit siya. Kasi yung mga taga-Corinto, nag-i-speaking in tongues, sabay-sabay, walang interpretation, tapos puro babae yung nag-speaking in tongues. Ang sabi ni Paul, kapag mag-speaking in tongues kayo, dapat isa-isa lang. Okay? Tapos, bukod sa one at a time, dapat bawat speaking in tongues may interpretation. Tapos, pinagbawalan niya yung mga babae. Bakit? Kasi yung tagapagturo nila, mga lalaki. Dapat mga lalaki nag-i-interpret, dapat lalaki mga nagtuturo sa inyo. Okay? So, inaano niya sa kanila. Tapos, pinakita pa doon ni Paul, pinakita niya pa, yung sinabi sa isang prophecy from the Old Testament na binanggit, magsasalita ako sa ibang lengguwahe, yet you will not believe. Sabi sa Corinthians. Ang speaking in tongues po ay hindi, ang speaking in tongues ay hindi nakatutuwa kung tutuusin dapat sa mga Israelites. Dahil ang speaking in tongues kung tutuusin ay judgment ni God sa Israel. Kasi nagsalita si God through foreign language pero ang Israel hindi nakinig. Yun yung purpose yun. So, kailangan nyo makuha yung grammatical construction. Si Paul ba, anong sinabi niya ba to? Nakagalit ba siya o natutuwa? Nung binanggit ba ni David na Panginoon, puksain mo sila, masaya kaya siya nun? O depressed si David kaya niya yung nabanggit? Diba? Depressed siya nun. Actually, nandun siya sa loob ng ng kuweba, nung binanggit niya. Pinahabol siya ni Saul. Yung sinabi niya ni David. Pinagtanggol niya si Saul, tapos hinahabol siya at sinibat siya personally ni Saul. Sinibat siya personally. Ginagalang niya si Saul bilang tatay niya, tapos ginanon siya. Tapos yung bayan niya mismo, yung kanyang mga kapamilya, itinakwil siya. So anong ginawa ni David? Punta siya sa Moab. Yung Moab, yung lugar nila ni Ruth, saka ni Naomi, yung mga lola ni David, di ba? Yun yung mga ninuno ni Jesse. Kung natatandaan ninyo, pinag-aralan natin yung Ruth para matrace yung lineage ni David.
Doon siya nagpunta. Doon siya nagmukmok. Oo, sa Moab. Oo. Mukmok sa Moab. Yun yung title naman nun. Diba? Yung magandang title ng sermon nun, di ba? Yung imprecatory psalm ni David, di ba? Tapos tatitlean mo, mukmok sa Moab. Yan. Kasi nandun siya sa yungib ng Moab. Kasi usually mga taga-Moab, marami sila mga kuweba. Doon sila nagtatago. Okay? So ganun yung ginawa ni David. Kaya siya nag-pray, Lord, puksakin mo sila. Kaya maintindihan ninyo, kailangan nyo maintindihan, tama ba si David doon? Na ipag-pray natin yung pagpuksak ni God? Dapat nyo maintindihan, why? Ano yung grammatical construction nito? Paano ba yan nabuo? Nagmumukmuk siya. Kaya niya nabanggit yan, tingnan nyo mabuti. Paano ba binuo yung mga sinasabi dito? Hindi yan sasabihin ng basta-basta lang. Di ba? Hindi yan sasabihin ng basta-basta lang. Sabi nga sa inyo, halimbawa yung nanay, galit na galit sa isang anak, kinakagalitan. Kung ayaw mo makinig sa akin, lumayas ka na dito. Sabi ng nanay, etong bunsong anak, parating pa lang, narinig niya na, lumayas ka na dito. Yun lang yung narinig niya. Yun lang yung narinig niya. So, nagtampo na ngayon yung bunso, kasi pinalalayas na nanay yung isang kapatid. Nay, bakit ganyan kayo? Ang sama yung ina. Magulang kayo, ba't yung pinalalayas si kuya? Diba? Hindi niya nakuha yung context. Kailan mo makuha yung construction yan? Is it a conclusion? Because there is a premise. May premise muna eh. Kung hindi ka makikinig sa akin, mayas ka na dito. Diba? May premise muna, bago nagkaroon ng conclusion. Bago nagkaroon ng sinasabi. Kaya narinig niya lang yung conclusion. Hindi na nakita yung buong construction ng sentence. Diba? Kung hindi Christian yung boyfriend mo, hiwalayan mo. Yun lang narinig, hiwalayan mo. Hindi na naintindihan yung kabuuan. So, misinterpretation. Bukod sa grammatical construction, tingnan nyo rin yung tinatawag na logical sequence. Kala nyo masarap at madali mag-interpret. Sa bagay, yung mga taga-Word of Life, sanay na sila sa akin, saka yung mga estudyante ko from Pampanga, lagi kong, ano yung tanong natin lagi? So what? Okay? Iyan yung galit na galit si Pastor Mario dyan sa word na yan. So what? Para sa mga hindi nakakaalam, kasi meron akong principles sa pag-interpret lagi na una, bakit sinabi, okay, bakit sinabi mo yung, ito lang yung sinasabi ko, bakit, aber, taray bakla bakit aber, yan, yung una, bakit aber, bakit nasabi yan, ito yung pangalawa, ano ngayon? Yan yung dalawang tanong ko lagi sa interpretation. Bakit aber? Bakit sinabi? Tapos nung nasabi na, okay, ano ngayon? Nung sinabi na. Yung lagi kong kaya tumanim sa kanila yung so what? Ay, yung mga pastor doon, galit na galit kasi akala, nagtataray lang kami. Kasi pagkatapos ng preaching, lagi tayo nila, so what? So nasabi na ngayon, so ano na ngayon? Ano na gagawin natin? Yun yung interpretation. So ito yung lagi ko sinasabi sa kanila. Okay? Kaya sinabi ang isang bagay, may dahilan. May logical sequence yan. May pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Okay? Kaya nga yung and God shall supply all your needs according to His riches and glory, may logical sequence yun. Tingnan niyo yung logical sequence. Bakit nasabi yan ni Paul? Kasi sabi ni Paul, hindi niyo ako pinabayaan. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, hindi niyo ako pinabayaan kahit nung nasa Thessalonica ako. Ibig sabihin, hindi pinabayaan ng mga taga-Pilipos kahit iba na yung binimisyon ni Paul. Diba? Halimbawa, mga taga Pampanga, hindi na kayo yung tinuturuan ko, halimbawa lang pero still, your support is still with me. Parang gano'n yung sinasabi ni Paul sa kanila. Kaya tuwang-tuwa siya sa kanila kasi hindi pinabayaan ng mga taga-Pilipos ng Philippians.
si Paul, okay, ng Church of Philippi, hindi siya pinabayaan. Kaya kung makikita niyo yung sequence nun, yung logical sequence nun, matitrace nyo na tuwang-tuwa si Paul sa kanila, kaso wala na siyang pagawa. Wala naman siya pwede ipadala sa kanila eh. Hindi siya pwede magbigay ng mga books ni John MacArthur o ni John Piper. Hindi niya magawa yun, wala siyang pera eh. Kasi tent maker nga lang siya eh. So sabi na lang niya, oh my God, shall supply all your needs. Parang sinabi niya, wala po akong may babalik sa inyo. Kaya ang sabi niya, si Lord na lang ang bahala sa inyo. Parang ganon. Yun yung sequence. Tapos, para mas lalim nyo siyang makuha, tingnan nyo lang yung mas malalim pang sequence. Bago sinabi ni Paul yun, sabi niya muna, naintindihan mo na kung paano maging kulang, kung paano maging abundant. Sabi niya gano'n, and I can do all things through Christ who strengthens me. So, ibig sabihin, hindi ako pinababayaan ni God. Siya ang tumutulong sa akin. Pero hindi niyo ako pinabayaan. Yun, saka palang pumasok doon, yung tulong ng Philippians. Hindi kailangan ni Paul, actually. Kasi alam niya kung paano maging kontento. Natutunan niya yun. Yet, itong mga taga-Pilipay, hindi siya pinabayaan. Kaya kung makukuha niya yung logical sequence ng kabuuan, ng context ng tinuturo ni Paul, mararamdaman niyo yung joy na meron si Paul. Kaya nga nung Sunday, sabi nga sa kanila, let us enjoy yung joy ni Paul. Kung paano siya magpasalamat sa mga taga-Pilipay. Ngayon, paano natin yung i-apply? Okay? Paano nyo pinasasalamatan those who help you? Paano nyo pinapanalangin? Lalo na kung wala na kayong magawa, paano nyo sila pinapipray? Okay? Tapos yung mga katulad naman ng mga taga-Pilipay, paano naman tayo tumutulong sa mga katulad nila po? That is how we should apply the context of the scriptures. Kailangan natin makuha yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng bawat statement. The logical sequence. Question? Any question? Wala. Pasensya na kayo, kailangan ko mag-concentrate ng gusto dito sa context kasi dyan pinakamaraming guilty. Okay, tingnan nyo lagi yung mga paragraphs, previous and proceeding, paragraph, divisions. Paragraph, divisions. Actually, swerte tayo ngayon kasi yung ating mga Bible ay nakaparagraph na. Sino sa inyo naka-King James ba? Yung King James na bawat verse hiwalay. Di ba? Meron ganun King James po eh. Kasi ngayon, yung nilabas ng King James na later versions, I think 1995 onwards, ay nakaparagraph form na rin. Oo. Pero, yung mga old King James, kung makikita niyo yung verse by verse, hiwalay. Ang hirap nun. Oo, ang Biblia, ang hirap nun. Saan ngayon nagpuputol-putol yung bawat statement? Para saan ba paragraphs? Bakit meron paragraphs? Sama-sama po yung same context. Same context or thoughts. Very good. Kaya meron paragraphs kasi same thoughts. Tapos pag nag-iba na yung thought ng sentence, next paragraph na ulit. Di ba? Susunod na paragraph na ulit. Ganun yun. Swerte tayo ngayon, ganun na yung translations. Nung araw, hindi. Kaya nga, tingnan nyo yan, according to paragraphs, huwag kayong maniwala sa mga titles. Kasi yung mga titles na yan, title lang yan ng mga translators. Kumbaga, kapag hindi kayo naging mag-ingat, maliligaw kayo. Bibigyan kayo ng sample. Parable of the sower. Is it about the sower or is it about the soil? The soil. Diba? Paragraph of the prodigal son. Is it about the prodigal son or about the father of the prodigal The son? father. Gets nyo? Ang pangit naman ng parable of the father. Hindi nyo matatandaan. Yun lang yung purpose ng title. Okay? Kaya nila ginagawang ganun para maging madaling yung matatandaan. Okay? Actually, yung parable of the sower, it's not about the sower, it's about the seed. Diba? It's about the seed na throw, tapos na tanim doon sa soil. Sabi nga niya si Kuya Pods, ng isang araw, nung nagkakwentuhan kami, sabi niya, sa Bible study sa Taguig,
Hindi nyo ba napansin na yung soil, hindi niya mapili kung anong klaseng soil siya? Di ba? Wala nang magawa yung soil kung batuhan siya or rich soil siya. Di ba? Sino ang may kasalanan? Yung soil o yung sower? Sino ang responsible? Sower. Di ba? Hindi nyo ba napansin? Ang interpretation ng marami ngayon, yung parable of the sower, parang kailangan maging mabuti kang soil. Yes or no? Kailangan maging mabuti kang soil. Ang tanong, can a soil change its nature? Can a soil, can a batuhan change into a good soil? Hindi Depende yun sa sower kung kanino niya hinagis. So kung hagisin niya yung batuhan na yun, tapos hindi tumubo, hindi kasalanan niya kumbaga yung batuhan na yun, hindi na niya kayang baguhin yung sarili niya na maging good soil siya. Kasi batuhan na siya eh. At the very beginning, batuhan na siya. Parang yung magagawa doon. Yun yung mga kaisipan na, ano? Ay, naisip ko ba ito? Nakakatawa. Okay. So, paragraph divisions, importante yan na makita niyo yung bawat paragraphs. Ano yung thoughts niya. It is helpful, very helpful to you. Halimbawa, nagbabasa kayo ng Bible, tapos may mga margins yung mga Bible nyo. Meron ba? May mga margins yung mga Bible nyo? Okay. Yung mga anak ko, natatawa sila sa akin kasi yung Bible ko, iba-iba kulay nun. Yung mga markers ko doon. Tapos, meron akong Bible na pang-reading lang. Saka meron akong pang-study. Okay. Yung pang-reading ko, manipis, makito, kahit saan nadadala ko yun. Okay. Pero yung pang-study ko, malaki siya. Gusto ko malapan yung margin para pwede ko sulatan. Okay, pwede ko sulatan. Bawat paragraph, usually, lalo na nung mga college days ko, bawat paragraph, nilalagay ko yung iniisip ko na possible thought ng paragraph. Okay? Para makuha ko yung logical sequence. Kasi yung paragraph na yan, isa lang ang thought niyan, usually. Kaya siya binuo. Kasi same thought niya. Mas maganda kung masusulat niyo yung bawat thought ng bawat paragraph para masundan niyo siya. Okay? Kung kaya niyo gumawa ng diagram, better. This paragraph, ito yung sinasabi niya, sumunod na paragraph, ito yung sinasabi niya, tapos susunod. Para ngayon, yung flow of thought, makukuha niyo siya. Mas maganda na. Subukan niyo yun. John 10, try niyo. Subukan niyo. John 10. Hindi verse by verse. Paragraph by paragraph. Masyasya kayo doon. Makikita niyo, hindi loving si Jesus, but judging si Jesus. Napaka-judgmental ni Jesus sa John. Kasi binanggit doon, unang ganda pa yung sinabi niya, I came to give you an abundant life. Mga passages not to give you, not to harm you, but ayan. Tapos pag sinundan nyo pa, may sheep hears my voice. Ayan, sunod-sunod na. Bandang huli doon, kaya hindi nyo ako pinakikinggan kasi hindi kayo akin. Pag sinunod-sunod nyo yung flow of thought yun, magugulat kayo na galit si Jesus dun sa mga Pharisees na nandun. At sinasabi kaya hindi nyo ako pinakikinggan kasi hindi kayo akin. Okay. Kaya hindi nyo ako kinikilala. Yun yung mga So, paragraph divisions, tingnan niyo yan para makuha niyo yung thoughts. Tapos, bukod dun sa paragraph divisions, lagi nyo rin titingnan yung general idea ng each book. General idea. Yan. Buong book ha. Kaya nga I advise, lalo na sa mga na-handle ko ng mga estudyante, never read your Bible ng verse by verse lang. As much as possible, buuin nyo yung pagbabasa. Kung kaya nyo lang isang upuan, better. Kung hindi, i-chop nyo. Kung hindi nyo kaya ng buong book sa isang upuan lang, isang one time, lahat magagawa nyo. Hindi kaya, putul-putulin nyo according sa chapters. Halimbawa, Romans.
masyadong mahaba. So, kalahati muna. Kalahati ng Romans, read it, then kinabukasan mo kalahati. Kung gusto niyo naman, kung gusto niyo maging familiar, what I do before, ginagawa ko for 1 month, Romans chapter 1 to 6 lang, tapos susunod 7 onwards, depende. Okay? Basta kailangan lang mabasa nyo ng mabasa ng paulit-ulit so that you will be familiar with the scriptures and to get the general idea. Okay? So, yan. Tapos, lastly, dapat hindi kayo mawala sa general tenets ng Bible. Pag nag-interpret kayo na nalihis na sa ibang teachings ng Bible ay lagot na. General tenets or teachings ng buong Bible. Pag nare-realize nyo na habang nag-aaral kayo na si Jesus pala ay hindi anak ng Diyos, hala. Tapos paano? Wow! Deep, napaka-deep na ng understanding mo kasi nagkakaroon ka ng understanding na hindi naiintindihan ng iba. Oo, huwag kang matuwa. Kasi wala ka na sa tamang kaisipan. Wala ka na sa tamang kaisipan. Maliligaw ka na, gawa-gawa ka na ng sarili mong kulto. Okay, so yun yung nangyayari. Okay, so context. Yan yung basic na dapat nyong tingnan sa context. Okay. Isa pang importante na dapat ninyo ring malaman kung sa setting sa mga yan, yung tinatawag ng mga connectors sa Bible, mga word connectors. Ano ba? Kasi yung mga word connectors natin, nagbibigay yan ng signal what could be the purpose of the author. Okay? Sa akin, lagi ko inaabangan yun eh. Yung mga connectors na yan. Lagi akong careful dyan. Sample, yung word na but. Therefore. Therefore. Then. Yung word na end. Yung end na to, yung sinasabi ko dito yung simula. End. Tapos saka pa naman sisimula yung paragraph. Yung if. Yung word na if. Yung lagi yung ano dyan. Careful. Yung so. So what? Yung so. Yung still. Yung word na still. Si Paul, madalas gumagamit yan. Still. Finally. Yeah. Samples lang yan. Marami pa kayong mga ganyan. Importante ito mga kapatid. Especially sa mga writings. Sa mga epistles. Sa mga letters. Sa mga direct teachings. Laging gumagamit yan. Lalo na pag si Paul lang nagsasalita, he always use these connectors to give emphasis. Yung word na therefore, di ba? Kaya nga. Pag sinabing kaya nga, ibig sabihin meron muna sinabi. Yeah? There is a previous statement why he is spelling this passage. So, titingnan niyo yun. Di ba? Yung word na, in the God of peace will sure crush Satan underneath your feet. Bago niya sinabi yun, meron muna. Pinakita niya muna paano naging God of peace. Yung concept. Paano niya nasabi na i-crush si Satan? Paano niya yun? Meron kasi muna siyang previous na tinanggalin. Okay? So, importante yung mga connectors. Okay. Original meaning. When I say original meaning, when I say original meaning, hindi nyo kailangang maging expert sa Greek sa kasi dito.
Diba? Dami kayo pastor, nalilinig na ganyan. Ang theology ay galing sa word na theos at logos. Yan, talagang may nag-iiwalay mo yan. Ang tanong natin lagi, ano? So what? So what? Ano ngayon, di ba? Ano ngayon sa amin? Hindi ganun yun eh. Ang pag-alam ng original meaning, eh hindi yung kung ano lang yung ano siya, ano yung word, hindi ganun. Ang pag-alam ng original meaning is paano ginamit ng author yung word. Okay? Paano ginamit ng author yung word. When the Bible used the word love, ano ang concept niya dyan? Pag sinabing love, para sa inyo, ano pumapasok sa utak niyo? Paano ginamit ni Paul ang salitang love? Is it feelings? Because actually, contrary to sin. Pag binasa niyo yung Corinthians 13. Pag binasa niyo yung Corinthians 13, ino-kontra ni Paul yung mga pinaggagawa ng mga taga-Corinto. Pero yun ba talaga meaning ng love? Kung papansinin nyo, hindi. Kasi, ang love kasi, bakit, kung papansinin nyo, no? Ba tayo, Corinthians 13. Tayo. Ang dami yung, ano yan, nakapaskil pa yan sa mga bahay nyo, nakadikit sa mga ref magnet. Yeah. Naka-poster yan, love is patient, love is kind. Diba? Susulat nyo pa sa slam book. Tingnan ninyo yan. Bigyan ko lang kayo ng sample how Paul used the word love. Ano dyan? Corinthians 13. Tingnan niyo yung starting verse 4. Tama ba? 47 na yun? Sige, pakiba. Love is patient. Love is kind. Love does not envy. Is not boastful. Is not conceited. Does not act properly. Is not selfish. Is not provoked. Does not keep a record of wrongs. 6. Find no joy in righteousness, but rejoice in the truth. 7. Bear all things, believes all things, hope all things, endures all things. Okay. Tingnan niyo yan. Lahat ng ginamit ni Paul dyan, action word. Pero hindi lang siya basta action word, but that is contrary to what the Corinthians is doing. Love is patient. Ano patient sa mga Corinthians? Love is kind. Di ba? Nag-iiwa-hiwalay sila. Love does not envy. Envious sila eh. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng division. Paul used love to show them that you are sinful. Wala kayong love. Kasi puro kayo sinfulness. Okay? Oo. In-emphasize niya sa kanila, wala kayong love. Pero hindi lang, yung Corinthians 4 to 7, 13 verse 4 to 7, hindi lang yan matutuusin ang love. Yes or no? Yes. Hindi lang yan ang love. Hindi lang yan. Hindi natin pwedeng inimit ang love. Diyan lang. Tama? Papayag ba kayo ng love walang feelings? Meron din eh. Pero walang binanggit si Paul. Why? May purpose si Paul bakit niya binanggit yung love dyan. Kasi that is to attack kung ano yung character ng Corinthian church. Pero huwag yung i-define love, sasabihin nyo Corinthians chapter 13, 4 to 7. Napakakulang ng love nyo kung yan lang ang love nyo. Bato yan. Di ba? Walang feelings yan eh. Ang love, hindi nyo pwede sabihin yung walang ano eh. Kaya nga nai-enjoy ang love eh. Kasi you are doing something because you love him, you love her. Di ba? Love is not having to say answer. Oh, kaya nga eh, di ba? Pwede nyo namang sundin yan eh. Pero once na walang ano, okay, parang galing po ba yan sa bakul na... By the way nga pala, hindi nakapagpakilala. Ate Lids, pwede pa kayo pakilala sa amin? Kasi nagpakilala ang lahat. Yung mga hindi pa natin narinig. Si Ate Lidia, si Marla, sa si Jet. Sige po, tayo Ate Lids. Pakilala kayo sa kanila. Si Nanay Lydia ang ngayon.
Bakit naman nanay? System na nga lang tawag namin eh. Oo, sige. Sister Lydia Angelo, isa ako Mhm. dun sa mga nagtuloy na ginamit ng Diyos na napasin yung education. Mga pillar. Punta lang ko nung kasi sa Canada para makapag-aral ng mga makapagpatuloy ko. Sabi na yan, na-stop ko. Mhm. Hindi niyo ako nakilala ng kanila. Okay. I think years old na. Okay. Si Marlan, pakilala ka naman sa kanila. Ako si Marlan. Ako. Kasama ko Bible school student. Klase ko. Tapos sila sa Bible school ni ako. Diyan po sa umaga. Kami nagkakanan. Okay. Jake? Hi, I'm James, Word of Life. Si mami ko. Okay. Tingnan nyo ganun gumamit ng word na love si Paul. Okay. Alam nyo ba na yung ginamit rin na word when Amnon raped Tamar? So, love. Yung anak ni David, yung na-rape? And Amnon loved her sister Tamar. Pero yung love niya, look at the word, not according lang sa word per se or meaning ng word, but how the author used the word. Yung love ni Amnon kay Tamar, alam yung hindi love na concept ni Paul. Yes? Pero pareho silang love yung ginamit. Okay? When Paul used the word flesh, ano ibig sabihin ni Paul? Sa word na, yung flesh, para kay Paul, ano ibig sabihin? Katawan ba? O makalaman? As in, makasalanan. Eh, no sinabi ni Adam kay Eve, you are my bones of my bones, my flesh of my flesh. Ibig ba sabihin, kasalanan ka ng kasalanan ko? Di ba? Pag kinuha nyo lang yung word meaning, according to the word meaning, hindi nyo magigets. You should take the word according to the author, hindi dun sa word meaning sa nababasa nyo na sa Bible Dictionary. O kaya, pupunta na kayo ng Google. Diba? Google lang kayo ng tapos hanapin nyo sa Wikipedia. Diba? Hindi ganun yun eh. Don't just use words. Tapos magpapasikat pa minsan yung preacher, nagaling yan sa salitang ganito. Ang flesh ay galing sa ng sarcos, so what? Ito mga ito, salina-salina sa gano'n, kaya pinalayas eh. Kasi nasagot na yung speaker. Hindi naman. Parang nakikita lang ng mga nila, mga bata ito, hindi hanga sa amin Walang bilhin. Oo, maglabas yung bubulong-bulong. Oo, yun ba yun? Bakit yun ang pinagsasabi ng speaker? Parang hindi naman ganun sabi ng Bible. Kaya tuloy napalayas eh. Okay. So, yan yung mga importanteng malaman natin, no? Original meanings. So far, bago tayo pumasok talaga sa genre, any questions? Dali, tanong na kayo. Tapos na tayo sa review. Papasok na tayo sa biblical genre. Any questions? Ha? Questions? Sige na. Walang bayad ng tanong. By the way, nagpa-prepare ako ng Lord's Supper. Mamaya. Kala na, medyo ako. Hindi, magkano tayo. Tama ba? Nakapag-prepare ka? Meron tayong Santa Cena. Kaya natin yung gagawin kasi I would like you to understand yung meaning ng Santa Cena. Okay? Santa Cena or Lord's Supper means to be part of the body. Explain ko yan sa church na ang pagiging part ng church ay hindi nag-iisang lugar lang kayo. Kaya kayo church ay isang lugar. Binubuksan natin yung kaisipan ng church, na ang church kahit nasa yung lugar ka, part ka ng body, part ka ng body. And this type of seminar is to join with one another, to have fellowship. Kaya nga dapat tayo lagi nagsasanta Cena.
every time nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng fellowship. Kasi nagsasama-sama tayo as one. Even though we came from different parts of the Philippines. So mamaya, bago tayo magtapos, magdo-Lord Supper tayo mamaya. Okay? Pero hindi tayo abot ng supper. Okay, maganda. Hapon lang. Okay, question. Question? Bago tayo pumasok sa genre. Any question? Wala? Sa basic interpretation? Wala? So, importante yung context. Lagi yung babalikan yon, yung original meaning. Original meaning, hindi yung meaning from the Bible dictionary. Original meaning, but the meaning of the author. How does the author use a certain word specifically? Okay? So, lagi yung titingnan yun.